Atsi. And syempre, of course, amazing morning sa lahat ng ating Team MVP. Grabe, no? Guys, kumusta kayo? Anyway, thank you for inviting me. Yan. Thank you so much, Mentor Aryan. Grabe no, kami yung talagang nagpapasalamat kasi alam namin na everyday hataw ka ng hataw talaga. And dahil sa sobrang special ng speaker natin tonight, hindi pwede ko sino-sino ang magti-tee up kay Mentor Aryan, di ba? Okay. So simulan na natin. Let's start the ball rolling para hindi namin makuha yung sobrang daming oras moments. Ayan no. So siguro tanong na lang muna natin. Sino ba si Mentor Aryan bago ka magsimula sa IM Worldwide? Ano ba yung life mo before network marketing? Ayun, grabe. O nga pala, question and answer pala to. So, nasa miss you tayo ngayon. Anyway, hi mentor sa lahat po ng mga bago and syempre sa mga hindi nakakakilala sa akin or first time niyo po akong mapakinggan. I don't know kung napakinggan niyo ako sa last na natin, no? Last I Am Worldwide sa ating ISO. Anyway, my name is Arian Bernabe Fernandez and dati po akong empleyado. Okay, kasi yung ibang alam, I'm a mom of 2 kids lang, 'di ba? Pero ako po ay of course nakaranas din po akong magtrabaho sa corporate. And bago ako mapunta sa gantong industriya, kumbaga naintindihan ko yung ano yung employment. And of course, nag-try din ako mag-traditional business. So, nung kami ni Coach Mike ay kumbaga magkasama, so nag-isip-isip din ako ng ano kaya kung itry naman namin yung traditional business. So, dati rin po kaming may Japan surplus tsaka Australian surplus. So, dami ko na-realize kung ano yung pagkakaiba ng business natin dun sa traditional business and of course sa pagiging employed at saka sa pagiging OFW kasi hindi naman lingid sa kaalaman nyo na my husband is former OFW, isa siyang seaman. I think nakapag na si Coach Mike dito, no? So, kumbaga, kung ano man po yung background nyo, mostly nakaka-relate po kami dyan. Yan, mentor. Yes po. Ayan, men. So, paano ka nun pagdating sa time mo at saka financially? Kasi, di ba, hindi ka naman din makakapag-business kung kahit paano wala tayong puhunan. So, paano ka nun financially, meds? At saka sa time mo, paano mo madi-describe yung time at saka yung finances mo dati? Oo. Of course, kaya naman ako nag-I Am Worldwide kasi alam naman natin na kulang. Kasi na-experience ko sa employment, yung sweldo ko doon, I think nasa 8,000 to 10,000 eh. Nasa minimum lang ako. Yun pa lang yung minimum before. And then, si Coach Mike naman, since nagsikakasimula lang namin magpamilya, so nandun din siya sa starting na sumisweldo pa lang siya na nag-i-start sa pagbabarko. So, marirealize mo talaga na parang sobrang kulang. Kaya naisip mo na pumasok sa business. And then, I decided na mag-IAM Worldwide. Nung nag-decide kasi ako nag-IAM Worldwide, nag-full time na talaga ako noon. Hindi na ako nag-start. Pero before IAM Worldwide, kasi 'di ba galing tayo sa isang company, doon ko na-experience yung magtayo. Doon naisip ko kasi na i-try ko naman yung traditional. So, naintindihan ko naman na ang hirap palang mag-traditional business. So, may tao, may papasweldohin ka, kumbaga, aalisan ka. Mas na-stress ako doon sa part na may kukunin ka na tao, tapos uuwi na naman, tapos kukuha ka na naman ng panibago, so hindi natin sila control. And yun yung nagpa-realize sa akin na parang mas okay gawin yung networking. Kasi, kumbaga, kung meron mang mawawala, pwede ka ulit humanap ng panibago na hindi ka na-attach na, kumbaga kahit naturuan mo, natulungan mo, okay pa rin. Kasi at least, meron kang mas madaling i-handle ang pagne-network eh. Kasi nagkakaroon ng leverage. Doon kasi pag ikaw ay nagnenegosyo ng traditional, kumbaga, ikaw lahat. Ikaw mag-iisip, pag nawala, hanap ka na naman. Hindi katulad
sa ano, kapag may na-build ka na sa network marketing, kumbaga pwede mo nang i-keep, na makikip mo, may matitira, may mawawala, pero may matitira. Yun yung mga katulad mo din mag-isip. Yun yung pagkakaiba naman, yun yung pagkaka-realize ko na between employment, traditional business owner, at saka ano, sa network marketing. Ano naman yung turning point mo talaga? Kasi 'di ba, nag full-time ka na agad dito sa IM. Ano na yung pinaka-turning point mo na eto na talaga yung gagawin ko? Actually, since ano nga, galing na kami do'n, ta's nung nag-start yung I Am Worldwide, nasa barko si Coach Mike. Nung nag-start pa lang yung I Am Worldwide, ta's nakita niya, kasi nase-sense niya na may mangyayari sa I Am, eh, kaya talaga nag-focus kami. Since wala akong grupo nung nag-start ako sa I Am Worldwide, kinerir ko talaga siya, 'di ba? Ano tayo, may executive package. So, since wala akong grupo, ang ano ko lang, eh, di mag-DR ako na mag-DR. Kasi 'pag nag-DR ako, 'di ba ang laki naman 'pag nakaapat ka na gold, kumbaga ano ka na, eh, puwede ng bumuhay ng pamilya, eh. Eh, nung nag-start sa pagbabarko si Coach Mike, ano, eh, mas malaki pa yung ano, mas malaki pa yung just for you ng platinum kaysa sa sweldo niya. So, ako naisip ko, eh, ba't hindi ko pa seseryosohin? Kaya ka naman naghahanap buhay sa labas kasi gusto mong kumita. Kaya naman nag-a-abroad yung iba dahil gusto din kumita. Ngayon, kung kayang ibigay ng I Am Worldwide yung kinikita sa labas, ba't hindi natin karirin? Kasi hindi pwedeng sabihin na, eh, kasi may grupo ka. No, nag-start po ako sa I Am Worldwide na wala talagang grupo, as in zero. Kung anong meron po kami ngayon kumbaga, kung anong meron Team Titans, sa ano yon, sa I Am Worldwide yung nabuo. Kaya, ang turning point ko is, nakita ko na kasi kung ano ang mangyayari sa akin sa labas. Kung babalik ako doon, na-realize ko na yun, eh. Eh, ba't di ko pa karirin yung I Am Worldwide? Sabi ko, maganda yung product, maganda yung, okay naman yung may-ari. Tapos, kaya kong i-market. Kahit sino kaya, eh, aralin mo lang. Kumbaga ang turning point ko, wala na akong option. Alam ko na kung ano mangyayari sa labas, kaya kinerir ko talaga yung I Am. Wow, sobrang ganda, mens. Meron ka rin bang ano, fear nung nagsa-start ka? May mga gano'n ka rin ba, mens? Yung starting ka pa lang dito. Parang wala, eh, 'no, kay Mentor Aryan. Ayan. Oo. Hindi, kasi I'm a mom of 2 kids, 'di ba? Tapos parang yung husband ko ay nasa ibang bansa. So, inisip ko kasi ang goal ko mapauwi talaga si Coach Mike. So, inisip ko, paano ko siya mapapauwi kung hindi stable yung income ko kay I Am? For sure hindi siya papayag na mag-stay dito. So, ang ginawa ko, since ang mindset ko kasi, my first year sa I Am Worldwide, yun yung kakapanganak ko pa lang kay Zoe. So, hindi ako makahataw talaga kasi ano, eh, kumbaga maliit pa siya no'n at nagpa-breastfeed pa nga ako no'n, eh. Naalala ko nag-Hong Kong tayo no'n, yung unang Hong Kong Alam ko natin yun, mens. oo, pagbalik ko wala na akong ano, pagbalik ko hindi na nag-ano, nag-breastfeed si Zoe. So sabi ko, "Oh my God." And then sabi ko, wala akong choice. So nagtuloy-tuloy na do'n. So may mga sacrifice din tayo na parang, ang fear ko no'n, paano kung hindi ako maka-build. Actually, ever since, kasi 'di ba parang ang mindset mo, madaling makabenta, eh, madaling magpa-pay in. Lalo na ang ganda naman ng product natin, eh. So ang fear ko talaga, kumbaga lahat naman tayo, eh, paano kung hindi ako maka-build? Nakakapagod kasi na tayo lang tayo. Tas ako kasi DR ako ng DR. So ang ano ko, ang mindset ko nun, hala nakakapagod, paano kung hindi ako maka-build? Pero since may mga mentor, like sila Mentor Peach, kayo, 'di ba? Na tinitingnan natin is sila naka-build, may mga advices naman sila Mentor May. So ano, nakisabay tayo. Kung anong ginagawa ng top mentor, edi gawin lang natin ng consistent. Yun yung turning point ko na parang kaya din natin yan. Kahit mahirap pa, hindi naman talaga madali. Pero kaya kasi may nakagawa eh. Yun siya, men. Wow. Galing. Naalala ko nga before, guys, si Mentor Arya, no, buntis ata, nagko-close pa ata siya ng deal, manganganak na siya. Grabe Oo. talaga, no, di talaga to si Mentor Aryan. Yung di pa magaling yung pagkakatahi sa kanya. Ala, hataw na ulit. Namin, mens. Pero paano mo na-juggle? Kasi,
ang bata pa ng anak mo nung nagsa-start yung IM, kakapanganak mo pa lang nun. Tapos si Zoe, yung panganay mo, is bata pa rin, di ba? Kumbaga Oo, bantayan pa umaabot rin sa sila, time. oo. Tapos True. andyan pa yung ikaw as wife. Paano mo na-balance yung ganun? I I think ako kasi yung pamilya, 'di ba? Parang lahat naman siguro 'pag OFW ka gusto mo magkakasama, lalo na kami galing kami parehas ni Coach Mike sa broken family. So naka-focus kumbaga ang focus ko lang maka-build kahit anong mangyari. So yung mga unang taon ko talaga, sacrifices talaga 'yun. Umuuwi na ako ng madaling araw, 'di ba? Tayo nung nasa old office pa tayo talagang may training, may ma'am pa. So, naka-mindset na ako na nasa-sacrifice ko yung mga anak ko, pero hindi naman siya lifetime. Kaya nung nag-pandemic na magkakasama, ano na yun kumbaga advantage ko na yun na nasa bahay. Nakita, nung lumipat kasi kami dito sa, di ba, from Taguig kami, lumipat kami sa Antipolo, tapos si Coach Mike hindi na umalis. Malaking factor na hindi na siya umalis eh. Nung nilabas yung first bahay namin, yun yun yung turning point na hindi na siya magbabarko. Kaya sabi ko, grabe, thank God. Kasi kung hindi nagkaroon ng bahay, hindi niya pa maiisip na tumigil sa pagbabarko. Kasi habang nagdi-DR tayo, doon na rin kasi lumabas yung mga seaman, sila Mentor RJ, tapos syempre nakatingin sa mentor. Eh, 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 yun yung parang mindset namin na wala na, walang kasama, walang grupo, and habang unti-unti may nakakasama ka, dalawa, tatlo, hanggang sa, meron na rin silang sariling bilog. And then nag-sink in sa akin na, wala na akong choice. Kumbaga nandito na tayo eh. Sabi ko nga wala naman na akong, kumbaga, naka-set na yung mind ko na I am worldwide yung gagawin ko. Alam ko na kung ano, pag ako nag-business ng iba, alam ko na yung mangyayari. Kapag naman ako nag-abroad din, alam ko na rin yung mangyayari. So, better option, kumbaga ito na yung best option namin, si I Am Worldwide. Mens, may idea naman kami kung ano yung mga deepest why mo. Pero yung mga deepest why mo ba, nag-evolve din siya nung habang mas lumalaki yung team mo dito sa I Am Worldwide, yung nagpo-progress ka dito over the years? Oo, kasi 'di ba parang dati ang gusto lang natin kumita ng pera. Yun naman aminin naman natin at hindi. Kaya tayo nagsisipag dahil kailangan natin ng hindi lang pang survival. Kasi pag halimbawa kumita tayo ng 10,000, 20,000, tapos yung bill natin umaangat din. Yun nga yung maganda eh. Akala nung iba, the more na may responsibility ka, 'di ba, parang mas nakakatakot. Pero kasi tayo, na mindset tayo na dagdag ka ng responsibility para mas lalo mong sipagan. Para mag-goal ka ng mas mataas kasi sasabay yung income natin. And ang nakita ko doon is nung habang nagkakaroon ako ng grupo, lumalaki yung Team Titans, mas lumalaki din ako mangarap. Kasi 'di ba, kaya naman tayo naglalabas ng mga resulta, 'di ba? Kasi may grupong nakatingin sa iyo. Wala silang kokopyahan, hindi sila mas lalong maniniwala kung lagi tayong nagtuturo ng iba. Kaya ako ang mindset ko, ginagawa ko to para sa grupo. Ginagawa namin to ni Coach Mike dahil may Team Titans. May naniwala na sa atin dalawa, tatlo, may mga OFW na nakatingin. Paano sila maniniwala na kayang mag-retire ng mas maaga ng OFW? Kumbaga, tayo yung nagiging mirror nila, pattern nila lagi sa atin nakatingin. So, yung mga decision natin about dito sa business is malaking factor kung magtutuloy ba sila, malaking factor kung mangangarap ba sila ng mas malaki. Kaya the moment na hindi yung pwesto na may mga struggle, oo, ang hindi kasi isang iglap may team ka na kaya sa lahat na nag-start dito, normal naman na wala ka pang team hanggang sa magkameron ka tapos biglang mawawala, normal. Ang talaga natin dito is all about consistency. Hanggang sa ibigay sa yung tao tapos sa alagaan mo hanggang sa papalaguin mo. Yun ang business natin.
Ano yung mindset talaga Mens na nakapag-change ng resulta mo? Kasi madalas kayo nagcha-change talaga ng result, eh, paangat kayo ng paangat. Ano yung nakapag-change na result mo? And ano rin yung kasi may iba rin 'di ba na nag-a-upgrade din sila ng result. Ano rin yung mapapayo niyo sa kanila kung parang naglabas sila ng result pero meron ding struggles? Yung I una think muna Mens, yung mindset mo muna. okay, Na nagle-level up ka lagi. Which is I okay. think connected sa nauna, eh. Yes. Kapag naintindihan mo kasi na ang networking ay it's all about ano 'no, it's all about yung kapag na-find mo na yung why mo, kailangan mo namang ma-find paano mo mapapangatawanan yung why mo. And then kapag mas deep ka na dun, bakit ka ba nga hindi ang hirap kasing humataw ng walang nakikitang result, 'di ba? So, mahirap mas maging stagnant sa gantong industriya kasi ang tinitingnan ng tao is kung paano ka magle-level up. So, kung hindi naman tayo magle-level up, kawawa ang grupo natin. Always remember na laging may nakatingin. Ang business natin ay yung grupo natin. Ngayon, kung walang makikita sa atin, is hindi rin sila maglalabas eh. Actually nakakakaba. Sa totoo lang, nakakakaba. Kami nga may bahay na kami. Bakit kailangan pa namin maglabas ng panibagong bahay? Sa totoo lang, pwede na, kung wala kami sa networking, okay na kami dito sa bahay namin. Pero bakit kailangan ulit namin maglabas? Kasi paano naman kasi yung bahay namin, kayang ilabas ng OFW kahit hindi nila ginagawa ang I Am Worldwide. Pero naglabas kami ng bahay kasi sa totoo lang, 80% ng team namin OFW eh. So kung hindi namin to gagawin, paano sila maniniwala ng isang OFW ay pwedeng maglabas ng mas maayos at mas presentableng bahay at pwedeng tumanggap ng mga downlines na hindi na kami nag-a-abroad. And ito yung patunay kasi na may nangyayari sa ginagawa natin. Struggle, yes. When it comes sa finances, kailangan mong lakihan yung mindset mo eh. Pero alam mo, isa lang, pag nasa business ka natin, kailangan mo lang maniwala na kapag inilabas yan, bahala na si Lord din dyan. Basta gawin natin yung part natin. Lahat naman eh, yung mga nasa labas, kinakabahan din naman sila sa mga bills nila eh. Pero mas maganda kasi yung nasa I Am Worldwide, kabahan ka man sa bills mo, alam mong worth it yung pinaghirapan mo, alam mong may nakikita ang mga leaders mo, alam mo na may kokopyahin sila sa'yo. Ayun. Wow, ayan 'no, sobrang ganda guys. Ayan 'no, hopefully lahat po ngayon naka-focus 'di ba, kasi ibang klaseng wisdom yung shine-share ni Mentor Aryan. Ngayon, how does a titan think differently from an ordinary distributor? Yung mga pangaral mo naman sa yung mga team mens, o 'di ba? Alam ko pangmadiinan talaga yan, eh, 'pag si Coach Mike at saka Aryan 'no, bawal yung balat sibuyas. Yung real talk talaga tayo. Paano yun, Mens? Oo. Hindi kasi, ang mindset kasi namin 'pag nandito ka na, kumbaga dalawa lang 'yan, eh, lalaban ka or susuko ka. Kasi kung lalaban ka, kasama ka namin, pero kung susuko ka, eh, maghihiwalay tayo. Ano naman 'yun, eh, kumbaga gagawin namin ang part namin bilang mentor, gawin mo din yung part mo bilang mentor ng mga taong naniwala sa'yo. Pagdating kasi sa leadership, kasi pinag-uusapan dito lahat tayo magli-lead, eh. Ngayon, tayong mga mentor, nagtuturo tayo kung paano mag-lead. Eh, hindi pwedeng, ano bang tamang term? Kung meron mang nagsisimula sa atin, siguro mahina talaga ang loob natin pare-parehas nung nag-start tayo. Pero kailangan kasing maging matatag tayo sa ginagawa natin kasi hindi nga tayo ordinaryo eh. Hindi tayo ordinaryong empleyado at hindi rin tayo ordinaryong negosyante. Kakaiba kasi tayo. Okay? So, magiging matatag ka kung sasabay ka. Magiging mahina ka kapag pinili mong mahina, magkukwit ka talaga. Pero marami na kasi mentor na nagpakita eh. Sa Team MVP pa lang, sobrang dami ng resultado eh. So, ibig sabihin, the moment kasi na may nakagawa, bakit hindi natin kaya? Siguro yun yung mindset namin lagi. Kaya nila eh. Di aralin din natin, may nakagawa eh. Di kaya din natin, 'di ba? So, pare-parehas naman tayo ng, lagi ko tong sinasabi, ang minamarket ng iba na nasa I Am Worldwide ay minamarket din natin. Ang produkto natin magkakaparehas, ang marketing plan natin iisa. So, saan tayo nagkakaiba? Sa mindset at sa action natin.
So, why not i-upgrade din natin yung ano natin, i-level up natin yung mindset para ma-level up din natin yung action natin. Siguro yun yung lagi din, and then consistency. Yes, okay. So dalawang option lang guys ha. Ayan no. If you could go back to day one, ano yung babaguhin mo in terms of mindset, Mens? Okay. Siguro yung ano, kapag nako-comfort zone tayo, minsan 'di ba pag kumita na tayo ng malaki, tumitigil tayo. Ito siguro reminded din ako dito sa sarili ko na walang masamang bumalik at mag-umpisa ulit. Marami kasi ako nakitang magaling kumita pero bakit nawawala? Siguro I think nako-comfort zone sila na okay na sila sa gano'n. Pero as I've said before, kapag hindi ka tumitigil dahil mahal mo yung grupo mo, na kailangan mo ulit mag-level up, kailangan mo ulit magsipag, babalik ka ulit sa umpisa eh. At hindi ka matatakot ulit mag-DR, hindi ka matatakot na mag-prospecting ulit. Tuloy-tuloy ka kasi hindi na lang sarili yung inaalala mo, may grupo nang nakatingin sa'yo. Hindi na dahil komportable ka na, okay ka na, kaso may team ka na hindi pa komportable, na kailangan pa nila makita na nagsisipag pa rin yung mentor nila. Yes, tama, no? Ang mentor Aryan ba ay may mga times din na parang pakwit na. May mga ganong moments din ba ang isang Oo naman, madaming beses. ano yung pinaka-time na, kung okay lang sa'yo share, Mens, no? Yung time na struggle mo, rejection, objection, or ano ba na parang pakwit ka na rin. Ganon. O siguro magkaiba na tayo ng ano ano nyo na lang siguro pag dumating kayo sa point na meron na kayong hinahandle, ako ang disappointment ko na, meron akong, hindi ko na lang eksaktong sasabihin, pero meron akong, siguro, ini-expect, yun na yun sa mentor kasi, may expectation ka sa mga leader mo na feeling mo dahil hindi sila nakasabay or hindi may pangarap kang mas malaki sa kanila pero hindi ganoon kalaki yung pangarap nila para sa kanila. So yun yung feeling ko, kulang ba kami? Ano ba yung naging kulang? Yun yung disappointment kasi gusto mo silang iangat eh. Pero bakit ganon? Ano pa bang kulang? So yun yung mga bagay na dati, siguro mga 2 years ago, umiiyak ako. Kasi, bakit ba? Ano bang kulang? Ginawa namin yung lahat. Binigay namin in all. Pero, hindi mo pala talaga mapipilit. And then, yun yung bagay na magpapabagal sa'yo. So, kailangan mong mag-move on doon. Kasi bilang isang leader, bilang isang siguro nanay ng isang team, huwag tayong ma-attach doon kapag, ano nga, sabi nila, focus on the willing, pero minsan talaga, meron kang minahal mo na mga downlines mo na gusto mo talaga iangat, pero hanggang doon lang talaga sila. Ayun. Ayun, Mens. O, ayan guys narinig nyo, kahit yung ganyan ka-successful na mentor, nadadaan din sa disappointment. Okay? So, ano naman po yung mga habits separated you from those who started with you but never achieved? Kasi marami tayong naging kasabayan, Mens eh. Ano yung sa tingin mo na nag-separate sa'yo in terms of habit compared dun sa ibang nakasabayan mo na didn't make it? I think naka-mindset kasi kami na I am worldwide lang yung gagawin. Tapos, since mahalaga sa amin yung team, kasi nga binild na, hindi madali sa amin yung pagbi-build. So, mahalaga sa amin yung pinaghirapan namin, 'di ba? So, focus lang kami, parang dahil na-compare namin siguro yung buhay, kung babalik kami sa pagiging OFW, na-compare namin yung buhay nung nagnenegosyo kami, na-compare namin yung buhay nung empleyado kami. So, parang yung I am lang yung nakikita namin. And that's why, ang ganda naman ng I am, kumbaga, ito, halimbawa, kailangan natin ng 300,000. Simple lang, edi mag-direct lang tayo ng 4 na jade. May 300,000 na tayo. Yun yung nakita ko kung bakit siguro nakasurvive ako. Pag may kailangan ako, yung sagot, nasa I am worldwide na rin. 'Di ba? 95% naman ng problema natin it's money eh. 'Di ba? Sabi ko nga doon sa isang post
kapag problema natin ng pera, ang gagawin lang ulit natin is humataw. Ibalik lang ulit natin yung gigil at init natin sa sa paghataw sa negosyo natin. Yes, okay. Pero mens, follow-up question lang, no? Ano yung usually na ginagawa mo sa sarili mo para mag-init ka at gano'n din sa downlines mo? Okay. I think yung 'pag may gusto tayo, yung result, okay? 'Di ba 'pag mentor ka, ano din, malaking factor din yung sino yung mga nagtatap, okay? Malaking bagay din yun na, 'pag bumababa ka, yung sales, kasi negosyo tayo, eh. O bakit mababa yung sales ngayon? Ano yung kulang natin? Kailangan natin umangat. Ano nangyayari sa ganito? So, as a mentor, talagang kailangan mong din, tingnan kung bakit ano yung mga reason kung bakit may naglalaylo, anong reason kung bakit bumababa yung sale, anong reason kung bakit nawawala 'tong na 'to, 'tong leaders na 'to. So, it's either kulang ba tayo sa activities, it's either hindi ba natin namo-monitor sila, may problem ba sila, personal ba 'yan or about sa business, sa team nila, sa downlines nila. Maraming factor na kailangan tingnan, pero number one priority mo pa rin is yung negosyo mo. Kasi negosyo natin 'to. Ito kasi nakita ko, priority ko talaga ever since I siguro yun. Laking parang bawal si Mentor Aryan mag-offline kasi anytime may downline na magme-message na kailangan ng solusyon sa problem nila. Ayun. Wow, okay, no? So, always ready to help, always available. Mentor Aryan and Coach Mike, ayan, no? Tapos, for new leaders, ano yung first system they must master para magka-resulta agad para sa'yo, Mens? Kunwari may bago ka, ano yung unang pinapaano mo sa kanila na system? Oo. Actually, lagi ko 'tong sinasabi, kahit dun sa training ko, know your job. Para kang 'di ba, akala natin tayo, negosyante tayo. Pero sa totoo lang, ang mindset dapat natin is para tayong empleyado na may trabaho tayong dapat gawin. So kung empleyado, ano ba yung job description mo? So as I am distributor, may tatlo kang job. Yung kailangan mo mag-prospect para may mapresentan ka at ma-train ka. Tatlo lang ang trabaho natin na ginagawa araw-araw. Prospecting, presentation, at training. That's it. Kapag na-master mo yon yung leadership, susunod na yun. Ang daming training natin na libre. Pero, para may i-train ka, dapat may downlines ka muna. So, paano ka magkaka-downlines? Di mag-DR. So, nasa IAM5 naman yun. So, bago mo turuan siya ng mga, i-handle niya to, dun muna sa basic natin siya i-familiarize. Okay, next. Ano naman yung mga daily non-negotiables mo para makabuild ka ng momentum? Okay. So, activities. Oo, activities talaga. So, I realize bakit bakit nga ba walang income ang isang distributor? Nawawalan siya ng ginagawa. Yu hindi kasi pag hindi mo kasi naiintindihan na kailangan bukas pala dapat araw-araw ang tindahan natin. Ano ba yung tindahan natin? Siyempre, ang tinitinda natin, hindi lang naman yung barley. Tinitinda natin yung sarili natin, eh. So, ano ang ginagawa mo? Paano mo binibenta yung sarili mo? Huwag mong literal yung binibenta yung sarili. Ibig sabihin tayo kasi yung business natin itself, eh. So, ano yung mga daily activities mo? Dapat, hindi ka nawawala sa business mo. Dapat laging bukas ang negosyo mo. Kasi ang tindahan mo o yung paninda mo is yung sarili mo. Show up. Yes, tama, no? Grabe. Everyday yan. Patayan ka. Yan diba? Kung ano man nararamdaman mo, dapat wag mong pabayaan yung negosyo mo. Grabe. Hindi ka dapat nagbe-base sa sa emotions lang. Yan ang Mentor Aryan. O paano ka naman, Mens, nag-handle ng mga downlines na inconsistent at yung iba parang burnout na or nawawalan ng gana? I think yung pag-handle ng downlines, meron kasi talaga siyang limited time dapat. Okay? Kasi ganito,
ang goal mo kasi is makabuild. So kung ginawa mo yung part mo, parang ako, meron akong inabot ng 2 to 3 years na parang ini-aim ko talaga siya na maging top earner. Kasi millionaire na rin naman to eh. Rank up, millionaire na. So ini-aim ko pa rin siya na mag-diamond. Pero hanggang dun lang talaga siya. So yung time na yon parang dun ako natuto. Na 2 to 3 years is it's a long time. Okay? So yung dapat mong tutukan, aware siya na meron lang limit ang mentor para tumutok sa isa. Kumbaga hindi mo nun siya pababayaan, pero bigyan mo siya ng allotted time na mag-grow. Okay? So samahan mo siya 3 to 4 months, 3 to 5 months. After that, stand up. Okay? Katulad nun, pag sinabi natin na kailangan mag-talk ka na. Ako muna ang magtutok, 5 beses ako magtutok. After that, 5 talks. Ikaw na yung mag-present. Okay? Or hati tayo. So, kung meron kang allotted time, mababudget mo pati yung oras mo, 'di ba? O next naman, kasi may tinututukan ka pa eh. Yun nga eh, kailangan din marami kang downlines para yung oras mo is allotted mo din kasi hindi mo alam kung tutuloy ba yan or hindi. Pero, sabi nga, kailangan lang, tayaan mo din sa umpisa. Yung iba kasi, ay, ang bagal nito. Hindi, may mga mabagal na nandyan pa rin, di ba? After 5 years, doon pa lang sila bubongga ng na ah, millionaire. So, nandyan ka pa rin para sa kanila, focus mo. Okay, Mens. So, ang nagmamatter din sa'yo, Mens, di ba syempre yung result, yung nabanggit nyo kanina na tututukan yung downline. When you say tutok, yun yung, kumbaga, sasamahan mo muna sa talk for a period of time. Po, no? Para dun sa nila. Pero, pag nagsistay naman, committed naman, kumbaga, part pa rin ng inner circle natin, Mens. Tanong ko lang rin, Mens, no? Paano Yeah. ka nagde-detect na eto pwede to sa core team ko or bagong core team na gagawin ko? Ano? Paano yung mga standards or qualifications ni Mentor Aryan na para isama mo siya sa core team mo? Kasi di ba, Actually, minsan may mga sobrang- downlines na hindi mo ang naman dami kong direct, lesson. pero nakikitaan mo sila ng, ay, parang pwede to Sige, Ben. True. Ako po hindi kami naka-base on direct. Okay? Kapag may nag-stand up sa amin, kahit mas malayo yan, okay lang din naman na core mo siya or hindi mo siya core. Depende kasi, marami akong nakausap na mga team, DR nila lahat yung core nila. Okay? Depende. Parang si Mentor RJ, hindi ko naman siya DR, pero dahil nag-stand up siya, core na siya. Pero naging DR ko kasi siya dahil wala na yung mentor niya. Okay? Kumbaga, hindi mo naman mapipili talaga kung sino talaga yung mag-i-stay. I think yun. Kasi kahit gawin mo, nakikitaan mo na magaling, tas mawawala, hindi mo siya magiging kasama. Hindi siya kasama sa inner core. So, I think ang core ay depende din sa pamantayan ng mentors kung sino yung ilalagay niya. Okay, ito third sa last questions natin, Mens, no? How did achieving financial freedom change your priorities? Okay. Pang binibining Pilipinas question to. Kasi financial freedom na tayo, okay? So, marami kasing para sa akin, by level yung pag sinabing financial freedom. Okay, ganito. Kasi nung umpisa, 'di ba? Ang mindset lang naman natin, 50,000 okay na. 'Di ba? Parang may freedom ka na sa 50,000. Lalo na kung bills mo ay pang 20,000 lang. The 30,000 is excess na para sa iyo. So may freedom ka na bilhin ang gusto mo at mag-travel. Makakarating ka na sa Asia niyan. Pero kasi, kaya para sa akin, ang definition ng financial freedom is yung nag-level up ka na dating hindi mo naman na-achieve yun, parang may freedom ka na rin. Kasi minsan, di ba, since may mga bayarin tayo,
akala natin wala na tayong freedom. Pero dati naman, wala tayong mga yun. Kaya para sa akin, kailangan natin bilangin din yung blessing natin kasi minsan kaya tayo nababurnout. Akala mo nagbabayad lang tayo ng bills. Pero dati wala ka naman binabayaran. So you have to enjoy kung ano man yung binabayaran mo na yan. At lagi mong isipin, it's a blessing na may binabayaran ka. Kasi dati naman, hindi ganyan yung buhay mo. Okay? Kasi ako, pag titingnan ko yung kwarto namin, oh my God, lahat to katas ng I Am Worldwide. Lahat ng mga bag, sapatos, kumbaga ginastos ko yan, pero masaya ako. And hindi ko yan, kumbaga, hindi ko to ma-achieve kung wala ako sa I Am Worldwide. Even ang pang-skincare ko, na dati, 'di ba? Ano ba ang skincare natin dati? Okay na tayo sa papaya soap. Ngayon naka-Kiehl's ka na. 5,000 na mens ang panghilamos mo. Iba pa yung mga, dun ko na, kailangan mo kasing i-appreciate yun eh. Pwede namang okay ka na dun sa dati. Pero, masaya ka ba? 'Di ba? Kumbaga, may na-achieve ka na eh. Hindi pa man freedom yan para sa'yo na parang, ano ba ang freedom sa'yo? Yung walang binabayaran. Hindi mangyayari yun hanggat buhay tayo. Okay? May babayaran talaga tayo. Ang pinaka-importante lang, masaya tayo sa binabayaran natin. Kasi na-enjoy natin siya. Okay, kailangan lang natin mag-level up pa, masipagan kung gusto mo pang dagdagan kung anong meron ka. Yun lang yun. Kasi may platform naman na tayo para kumita ng mas malaki eh. Yes, grabe, no? Tama. Kung pwede lang yung host, no? Yun yung mag-chuwariwap ng tama, eh. Ganyan. O, diba? Okay. Grabe, sobrang galing, Mentor Arian. What is one financial discipline na dapat matutunan ng lahat as distributors? Kasi mabilis naman yung pera sa IMNs, eh. 'Di ba? Pero yung disiplina sa pera rin. Kasi 'di ba minsan nakikita na, ay, si Mentor, parang quote-unquote, lavish, luxurious lifestyle na rin siya. Pero paano mo hinahandle na maayos yung mga income natin? I think siguro may kanya-kanya din kasi tayong level. Depende sa kinikita din natin at depende sa priority natin. Kasi nung nag-start ako, akala lang nila postura ako. Ito 2017 tinitingnan ko yung picture ko, hindi naman ako mukhang ano. Hindi naman, parang ayos na ayos ako, pero wala pa naman akong pera. Ang kinikita ko pa lang naman noong 2017, 20, pag nag-just for you ako, doon pa lang ako may 50,000 ha. Kasi tinignan ko yung ano ko eh, yung cheque ko noong 2017 may 19,000 ako, kumbaga, ano na ako noon. Pero hindi ako bumibili ng hindi ko kayang bilhin in cash. Okay, wala pa kasi akong credit card noon. O 'di ba? Hindi ka pa kilala ng bangko noon kasi pang 20,000 pa lang. Tapos, yung 20,000 hindi nagtatagal sa bank, kaya hindi ka inoopera ng credit card. Nagkaroon ako ng credit card nung after pandemic, o 'di ba? Doon pala ako nagkaroon ng credit card. Ano nang petsa 'yon? Ano ang point? Pwede kang presentable, nakikita nila na okay ka, pero kumbaga budgeted ka pa rin. Huwag kang gumastos ng hindi mo pa kinikita. Okay? Huwag mong sabayan yung wag kang sasabay sa mga mentor kung magkaiba naman yung income nyo. At wag mong sabayan yung lifestyle ng mentor mo kung top earner na yon, kung ikaw alam mo na ito yung kinikita niya, tapos ito lang yung kinikita mo, tapos gusto mong meron ka nung meron siya. Big no-no yun. Kasi naalala ko to 2017 wala pa akong grupo. 2018 wala pa rin akong grupo. 2019 meron na akong konting grupo. Nakikita ko si Mentor May, baliw na ako sa diamond niya. Pero after pandemic pa ako nakabili ng diamond ko. Lumipas pa ang 5 taon. Pero nag-intay ako. Pero kung pagharap ko sa tao, confident ako. Alam ko na daratingan tayo, magkakameron din ako niyan. Okay, darating ka din dyan. Kasi ako, yun ang mindset ko darating din ako dyan. Relax ka lang. Kaya nung dumating yung panahon na pandemic, na walang ginagastos, every week, may bago akong diamond. Sana pandemic na lang. Charot. Darating din tayo dyan, di ba? Sabi nga, may God's time. Yes, Mens. Kitang-kita nga namin sa'yo, Mens, di ba? How has God been part of your journey in I Am Worldwide? Of course, ever since nung wala ako,
wala dapat tayong ibang pagkatiwalaan. The moment na wala ka, si God. The moment na meron ka, si God pa rin. Kasi hindi natin kaya. May mga moment ako na hindi ko na-share kahit kay Coach Mike. Pero kay God ko lang na-share. May mga iyak ako na kay God ko lang iniiyak, itinataas. Pag nagtaas na ako ng kamay, tumutulo na yung luha ko nun. Okay? And I appreciate kasi nandito tayo eh. Kumbaga, blessing na kasi na napakita sa'yo yung I Am Worldwide. Sa totoo lang, marami akong nakikita sa labas. Pero yung mapunta pa lang tayo sa I Am Worldwide, it's ano na eh, kumbaga big blessing na yon, gawin na lang natin yung part natin. Kasi alam naman natin kung saan tayo papunta. Kasi hindi lang isang mentor yung binago ang buhay ni grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ng mga mentors eh. Yung palang big blessing na may makita ka na yun na yung end, ano mo eh, yun na yung pupuntahan mo. Ayun. Okay, thank you, Men. So last but not the least, ano yung last message mo sa Team MVP before we let you go tonight? Ayun, grabe no. First of all, I just want to thank syempre ang ating mother mentor, syempre ang Mentor Peach, and of course sa core ng MVP. Thank you for inviting me. And of course, gusto ko magpa-thank you kasi sila yung kasama ko, sila yung tinitingnan ko. Alam ni Mentor Peach na when I started dito, talagang siya yung tinitingnan ko. Kasi, di ba, yung dominant, one time nagpa-share ako sa kanya, umiiyak ako, Mens, paano ba makabuild? Parang hindi na ako makakabuild. At hindi ko makakalimutan yon. Kumbaga, naging sandalan ko din na nag-start ako at nakita ko na, grabe, ito yung isa team na tinitingnan ko ever since. Dalawa lang naman yan eh. Blast or MVP. Kumbaga magkapatid yan eh. And I realized na yung MVP, yung pwede mo, yung tingnan mo talaga na tuloy-tuloy. And thank you dahil may mga naunang naglabas ng resulta na tiningnan din namin na kaya, as in kaya. Kailangan lang namin maniwala. Kailangan lang din natin magtiwala. Kaya to all MVP na nag-i-start, yung mga mentors dito, mens, kumbaga wala ka ng ibang titingnan eh. Nasa grupo ka na long term. Kumbaga, may nauna na sa atin. Yung mga mentor nyo, nauna na nagsakripisyo, nauna na humataw, nauna na naglabas, na patuloy na nagle-level up, kokopya ka na lang. And then, I'm so proud sa inyo guys. Sobrang blessed nyo, mens, sa system nyo. Sobrang blessed nyo dahil may mentor kayo na, ang tawag dito, mentor kayo na laging lumalaban para sa inyo. May mentor kayo na nangangarap ng malaki para sa inyo. May mentor kayo na nangunguna lagi na magpakita na kaya nyo. So, again, you are in the right environment, you are in the right system. Thank you for inviting me, Men's Speech, and sa core mentors. God bless everyone. Yan, thank you so much, Mentor Aryan. Sobrang dami na-inspire, sobrang daming natutunan, especially ako rin, no, tonight. Ayan, no, before we end, para hindi na natin sobrang makuha ang time ni Mentor Aryan, picture na lang tayo. Okay.